So nagpalabas na ang Pag-asa ng panibagong severe weather bulletin at atin pong himayin yung contents ng ating weather bulletin issued at 11 a.m. December 26, 2016. So sa atin pong monitoring ng bagyong Sinina, kanina pong umaga nga ay, or kaninang umaga ay sinimulan itong bagtasin itong Southern Luzon area. At actually kanina po ay tumama ito sa may bandang Verde Island. At ngayong alas 10 ng umaga naman dito sa may bandang Tingloy Island. Ito po yung nasa isang island na medyo south of Batangas. At kung magpapatuloy nga ito sa pagkilos, ay inaasahan natin na possibly this afternoon ay nakalagpas na yung pinakang sentro nito sa landmass ng ating bansa. So currently, we still have areas under tropical cyclones warning number 3, 2, and 1. Ito po yung mga areas color-coded. Dahil patuloy ang nananalasa dito sa area nitong bagyong Sinina. At sakop yung ilang areas dito sa Central Luzon as well as Southern Luzon ng mga warning signal dahil sa lawak nitong bagyo. So we have a tropical cyclone warning signal number 3 ang nakataas po sa mga lalawigan ng Batangas dito sa may bandang hilagang bahagi ng Occidental at Oriental Mindoro at kasama na rin po yung Lubang Island. So itong mga areas nito posibleng makaranas ng lakas ng hangin na mula 121 hanggang 170 kilometers per hour. Samantala, we have a tropical cyclone warning signal number 2 over Metro Manila, Rizal, sa Southern Quezon, Marinduque, sa Cavite, sa Laguna at sa mga natitirang bahagi ng Mindoro provinces. So makakaranas din ng mga malalakas na hangin mula 61 to 120 kilometers ng mga nabanggit nating lugar. Doon po sa mga areas under tropical cyclone warning signal number 3 and 2, asahan po magiging masungit ang panahon at magiging maalon hanggang sa napakaalon ng mga karagatan sa paligid. We have tropical cyclone warning signal number 1 dito sa may bandang Northern Quezon kasama ang Polillo Island. Dito sa may bandang Bulacan, Pampanga, sa southern part ng Zambales. We also have tropical cyclone warning signal number 1 sa Romblon, Camarines Norte, Bataan at Calamian Group of Island. Itong mga nabanggit naman po nating lalawigan ay posibleng makaranas ng mga pag-ulan at paminsan-minsan pagbugso ng hangin. At actually yung hangin pwedeng umabot ng hanggang 30 hanggang 60 kilometers per hour ang lakas nito. Samantala, dahil nga sa dalang paulan itong bagyong si Nina, nagpalabas din po tayo ng heavy rainfall warning. Currently, we have orange rainfall warning over Metro Manila, Rizal, Batangas, Cavite, Laguna at Quezon Province. Ibig sabihin, may na-monitor po dito mga moderate to occasionally heavy na mga paulan. We have yellow rainfall warning naman nakataas sa Bataan at Bulacan. Light to moderate rains have been monitored over these areas. So sa mga kababayan po natin, the purpose of rainfall warnings is that to warn them in advance or currently yung situation na pwedeng magdulot na pagbaha at pagguho ng lupa. In this case, we have Typhoon Nina na yun nga, posibleng magdulot ng mga malalakas na pag-ulan dito sa mga nabanggit nating lalawigan. Nakamonitor din tayo ng light to moderate with occasional heavy rains sa Zambales, Tarlac, Nueva Ecija at Pampanga. At posible po itong tumagal na hanggang 2 hanggang 3 oras. In terms of rainfall warning naman, every 3 hours din nagpapalabas po tayo ng babala. Ang susunod nating rainfall warning ay ipapalabas natin mamayang 1:00 ng hapon. Sa forecast track ng Pag-asa, as of the 11 a.m. weather bulletin, ito yung current position or 8 o'clock position nitong si Nina. At mapapansin po natin na possible na within today ay lalagpas na ito ng landmass ng ating bansa. At bukas nga ng umaga, ito ay tinatayang nandito na or patuloy nakikilos palayo ng ating bansa at papunta dito sa West Philippine Sea. And possibly by Wednesday morning ay tuluyan na itong lalabas ng ating area of responsibility. Now, ano po bang ina-expect natin within 24 hours as well as within the next 2 to 3 days dahil kay Nina? So, gaya nga na nabanggit natin kanina, masungit na panahon pa rin po ang inaasahan sa mga areas under tropical cyclone warning signals number 3 and 2. Samantala, doon naman sa mga areas under tropical cyclone warning signal number 1, mga pag-ulan po at paminsan-minsang pagbugso ng hangin yung inaasahan natin. Kakibat ng bagyo, moderate to heavy rains na posibleng magdulot ng mga pagbaha at pagguho ng lupa, lalong-lalo na po yung areas na along Niñas Path, yung napakalapit po sa sentro nitong bagyong si Nina.
Storm surge naman or yung mga daluyong sa coastal areas, posibleng umabot ng hanggang 2 to 2.5 meter dun sa mga areas under Tropical Cyclones Warning 3 and 2. Magiging delikado rin po ang paglalayag sa paligid ng karagatan or sa paligid ng Luzon dahil sa pinag-iba yung hanging amihan, northeast monsoon na nakaka-apekto sa ilang bahagi ng northern at central Luzon at ganun din po sa southern Luzon dahil naman po sa pananalasa ng bagyong si Nina. At kung magpapatuloy nga ito sa tinataya nating bilis, posibleng ang lumabas ito ng ating or lumagpas ng landmass ng ating bansa ngayong hapon, subalit hindi po agad-agad mag-improve yung weather. Possibly beginning tomorrow pa po yung improvement ng weather. Although we are expecting or asahan po nila na dahan-dahan mababawasan yung areas na may warning signal or yung iba naman po ay may downgrade from higher into a lower warning signal. At inaasahan naman po itong tuloy nga lalabas ng ating area of responsibility sa Miyerkules ng umaga. So ang ating pong update ay available din po sa ating website, www.pagasa.dost.gov.ph, official Facebook and Twitter account at DOST_Pagasa, YouTube channel Pagasa Weather Report, at sa ating hotline numbers sa weather forecasting section, 927-1541, 927-1335. Magkita-kita po tayo mamaya para sa 2 p.m. Severe Weather Bulletin Update ng Pag-asa. Yun lamang po at magandang umaga. Ligtas na ba na magbiyahe yung mga barko sa pagitan ng Sorsogon at Sa ngayon po ay wala namang warning signal doon, bagamat medyo maalon pa rin. Expect po natin na moderate to strong yung mga karagatan dito nga sa may bandang Sorsogon at Samar area. Pero mas maganda kung totally mawawalan ng, or at least mawalan na ng warning signal tong areas na to bago tayo bumiyahe doon. Although, yung pagbabiyahe in between these areas ay nasa, na rin po, jurisdiction ng Philippine Coast Guard. So likely, possible na magpabiyahe na sila since wala na rin po tayo nakataas na warning signal dito sa mga nabanggit natin lugar. Maraming mga lugar na inalis na doon sa ilalim ng cyclone warning signal number 3 pero Metro Manila ay nananatili sa signal number 2. Ano po yung asahan natin sa susunod na ilang oras pa po? Well, gaya nga po na nabanggit natin, ang Metro Manila Tropical Cyclone Warning Signal number 2, posible pa rin tayong makaranas sa mga pag-ulan at paminsan-minsan pagbugso ng hangin. Kasi kung babalikan nga po natin, yung bagyo ay more on the southern Luzon area ang tinatahak nito. At sakop po tayo nung kalahating bahagi, yung upper radius ng bagyong si Nina. So, within 24 hours or less, posible may mga pag-ulan pa rin at paminsan-minsan pagbugso ng hangin sa Metro Manila. And overall, we're expecting the gradual improvement of weather condition possibly by beginning tomorrow pa po. Sir, although kasi humihina na po si Nina, masasabi pa rin ba natin na medyo destructive pa rin yung lakas niya? Well, nasa typhoon category pa rin po ito. So, posible pa rin po ito magdulot ng mga severe damages. It can topple different medium to high risk structures na tinatawag natin, lalong-lalo na po doon sa areas na under tropical cyclone warnings numbers 3 and 2. Pwede rin mag-uproot ng mga puno, makaapekto sa ilang pananim. And generally, as much as possible, hanggat meron po tayong bagyo, ay we should avoid any unnecessary outdoor activities and stay indoors. Sir, may weather system ba na posibleng humila at mapabagal yung paglabas niya ng landmass ng bansa? Sa ngayon po, ang nakikita natin si Nari sa magpapatuloy itong sinina sa kanyang projected na bilis at galaw. Wala pong ibang weather system na other than the interaction with the northeast monsoon at yung areas na interaction with the landmass na possibly pwedeng maging rason pa para bahagya pang humina si Nina sa mga darating na araw. But generally, we're expecting Nina to continue traversing the southern Luzon area, bagyang hihina, and then possibly mag-re-intensify man kapag nandito na po sa dagat, sa West Philippine Sea at malayo na sa ating bansa. May record na ba tayo this time yung pinamana po natin kahapon na 3.5 meters high na storm surge kung saan mga lugar po naranasan mo yun? Meron na tayong record? Well, sa ngayon po, wala pa po tayong na-receive na report. However, we have although unconfirmed reports reported by the locals, sinitawag po sa atin na may mga ilang areas talaga na matataas ang pag-alon, lalong-lalo na po dun sa unang area na tinamaan dito sa may bandang Catanduanes kahapon.
So usually, the first place na nagbe-bear ng brunt ng impact ng bagyo ay yung una pong tinatamaan. Kung wala na pong katanungan, nandito naman po si Richard para bigyan po sila ng update regarding the dam status being monitored by Pag-asa. Magandang umaga po. Magandang umaga ulit sa inyong lahat at hydrological updates po tayo dito sa mga minomonitor nating river basins at nakapaloob doon yung mga dams natin. So umpisa mo natin sa track ng Typhoon Nina. Kanina nga alas 8 ng umaga nandito na po siya sa may bandang Batangas and yung diameter nga ng ni Typhoon Nina medyo naapektuhan yung ibang parte ng ating kalupaan, lalong-lalo na dito sa may Angat Dam. Bagkus may mga pagulan nga within the watershed ng Angat Dam, pero sa ngayon medyo mahihina pa. So kung makikita natin sa isohydral analysis, yung 24-hour isohydral analysis ending at 8 a.m. kanina, kahapon ng umaga, makikita natin na may mga concentration ng ulan dito po sa may bandang Nueva Vizcaya, and then dito naman sa may bandang malapit sa Angat Basin, and then dito po sa Quezon and Bicol area, lalong-lalo na dito sa may bandang Sorsogon. Mas malalakas yung mga pag-ulan. And then, ang reason nun is, kaya kami nag-issue po ng General Flood Advisory, lalong-lalo na po dito sa Central Luzon, particular itong Zambales, Bataan, Aurora, Bulacan, and Tarlac. Sa Calabarzon, ito po yung Batangas, Cavite, Laguna, Quezon, and Rizal. Mimaropa, which is Palawan, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, and Marinduque. Sa Bicol region po, hanggang sa ngayon, mayroon po tayong issuance sa flood advisory, particular itong Catanduanes, Camarines Sur, Camarines Norte, Albay, Sorsogon, and Masbate. Sa Region 7 po, Central Visayas, particular itong Cebu, Negros Oriental, and Bohol. Sa Region 8, which is Leyte, Eastern Samar, Northern Samar, Southern Leyte, and Samar. And then sa Caraga region po, wala na po tayong flood advisory within Caraga region. And then nag-issue po ang Bicol River Basin ng flood advisory within the basin. Malalakas po yung mga pagulan within the basin, kaya may mga pagbaha sa ngayon. Although wala pa tayong na-report yung official, mayroon pong naitalang mga pagbaha within the Bicol area. And then sa Pampanga River Basin ngayon, may yellow warning po tayo along the basin, kaya pinapayuhan natin ang ating mga residente nakatira po malapit po sa ilog, na kung maaari po maging alerto dahil nga po sa malalakas na buhos ng pag-ulan, dulot po nito yung malawakang pagbaha. So kung makikita natin sa Angat Dam kaninang alas 6 ng umaga, ang elevation niya is 210.95. Lahat ng gates sa Angat Dam po fully closed na. Hindi na po nagre-release ng tubig ang Angat Dam para po ito sa flood control. Lahat po ng marireceive na tubig, ulan, from Angat Basin, iipunin nyo na lang ho sa reservoir. Napakababa na po ng Angat sa ngayon. Elevation niya is 210.95 meters and ang kanyang spilling level is 213 meters. Samantala sa Magat Dam, wala pa pong announcement kung mag-release sila dahil napakaliit po yung mga pagulan within the watershed ng Magat Dam. Ganon din po yung San Roque Dam. Hindi pa po nag-a-announce kung mag-release sila ng tubig dahil napakahina po yung mga pagulan within the watershed ng San Roque Dam. And ang current elevation po ng San Roque Dam sa ngayon is 280.51 meters kaninang alas 6 ng umaga.
So, ito po yung forecast rainfall namin. 24-hour forecast namin ending bukas po ng umaga, December 27. So, may mga concentration tayo ng mga pag-ulan dito na lang po sa Zamboanga and sa Northern Luzon, particular itong Apari. And may mga pag-ulan pa rin tayo mararanasan dito po sa Mindoro. Malapit po ito sa Batangas. So may mga concentration po tayo ng mga pag-ulan. And sa December 28 po, ganun din. May mga concentration ng pag-ulan tayo sa Apari. Plus dito po sa Samar, ganun din po sa Zamboanga Peninsula. And then sa December 29, nandun pa rin po yung concentration ng mga pag-ulan sa Northern Luzon, particular itong Apari, Cagayan, plus dito pa rin sa Zamboanga Peninsula. So the same with the GSM model, kung makikita natin, may mga spot na mga pag-ulan nung 24, and then 48 hours sa December 28, nandun, may mga concentration ng mga pag-ulan dito po sa may Batangas and Batangas. And yung sa Zamboanga Peninsula po, ito po yung mga localized thunderstorm na nararanasan within the area. And the same with December 29, nandun yung concentration ng ulan sa Northern Luzon. So yun lang po at maraming salamat po.